Si Kenji Asai ay isang 74 years old na matagumpay na negosyante at chairman ng isang malaking textile manufacturing at trading company. Ang kanyang asawa naman si Kiyo ay 73 years old at kilala bilang isang masugid na may bahay. Sila ay naging simbolo ng maayos na pagsasama na magkasamang binuo ang kanilang buhay sa loob ng 5 dekada habang pinalalaki ang kanilang mga anak. Noong 2004, ang mag-asawa ay naninirahan sa isang marangyang residential area sa gitna ng Izumi City, sa Osaka Prefecture, Japan. Ang maluwang na bahay na kanilang tinitirhan ay naging tahimik na tahanan ng magsilaki at mag-asawa ang kanilang mga anak, ngunit nanatili ang pagmamahalan at pagkakaisa sa pagitan nilang dalawa na nagpatibay pa sa kanilang relasyon. Sa loob ng mga dekada nilang pagsasama, hindi sila nagkaroon ng malalang pagtatalo. Pareho nilang alam kung paano magkompromiso at magkaintindihan. Ang mag-asawang Asai ay kilala hindi lamang sa kanilang kayamanan kundi pati na rin sa kanilang kabutihan. Sa mata ng kanilang mga kapitbahay, sila ay isang mapagkalinga at maawain na mag-asawa. Madalas nilang pangunahan ang mga lokal na volunteer activities at palaging handang tumulong sa mga nangangailangan. Bilang chairman ng kanyang kumpanya, si Kenji ay kilala sa kanyang profesionalismo at dedikasyon sa trabaho. Laging ibinubuhos niya ang kanyang sarili sa kanyang trabaho. Ang taon ng 2004 ay isang mahalagang taon para sa kanya dahil pinalawak ng kanyang kumpanya ang operasyon nito sa mga kalapit na lungsod. Sa ilalim ng kanyang matalinong pamumuno, patuloy na lumago ang kumpanya na nagbigay ng pag-asa para sa isang mas maliwanag na hinaharap. Ngunit biglang dumating ang trahedya sa mag-asawang ito nang maganap ang insidente sa ganap na 10:00 ng umaga. Noong December 4, 2004, tumanggap ang Izumi City Police Department sa Osaka Prefecture ng isang emergency call. Ang tumawag ay isang lalaki na nagsabi na ang kanyang mga magulang, na sina Kenji at Kiyo Asai, ay nawawala. Hindi sila makontak sa anumang paraan. Ang tumawag ay ang panganay na anak ng nawawalang mag-asawa at nag-aalala siya na may nangyaring masama sa kanyang mga magulang. Kaya't hinihiling niyang agad na magsagawa ng imbestigasyon ng pulisya. Ipinaalam ng anak sa pulisya na ang kanyang ama ay ang chairman ng isang kilalang lokal na kumpanya. Ang kumpanya ay matatagpuan malapit sa kanilang pribadong tahanan, kaya't malinaw na maririnig ang mga tunog mula sa isang gusali patungo sa isa pa. Ayon sa pahayag, huling nakita ang mag-asawang Asai na umalis ng kanilang bahay bandang 8:30 ng gabi noong December 3, at mula noon ay wala ng balita. Ipinagpatuloy ng anak ang kanyang kwento sa pulisya na noong umaga ng December 4 ay pumunta siya sa bahay ng kanyang mga magulang, ngunit hindi sila nakita. Pumunta din siya sa kalapit na kumpanya ngunit wala din sila doon. Tinangka niyang tawagan ang kanyang mga magulang ngunit hindi sila makontak. Sa opisina ng kanyang ama sa kumpanya, nakakita siya ng mantsa ng dugo kaya't naging sigurado siya na may nangyaring masama sa kanyang mga magulang at agad na tinawagan ang pulisya. Matapos matanggap ang ulat, mabilis na nagsagawa ng imbestigasyon ang pulisya. Una, pumunta sila sa opisina ng kumpanya na itinuturing na pangunahing crime scene. Dito, maingat na kinolekta ng mga forensic expert ang mga sample ng dugo at buhok. Ang mga sample na ito ay agad na ipinadala sa laboratorio para sa masusing pagsusuri. Kasabay ng pagkolekta ng mga pisikal na ebidensya, nagsagawa ng serye ng mga panayam ang mga investigador. Ininterview nila ang mga empleyado ng kumpanya upang makuha ang mga mahalagang detalye tungkol sa huling araw ng mag-asawang Asai sa opisina. Hindi lang doon tumigil ang investigasyon. Pinalawak din nila ito upang makapanayam ang mga naglalakad sa kalye. Layuning alamin ng tumpak ang huling mga kilos ng mag-asawa bago sila maglaho. Upang hindi maiwanan ang anumang posibilidad, maingat na pinag-aralan ng pulisya ang mga paboritong lugar at pang-araw-araw na gawin ng mag-asawang Asai. Mula rito, gumawa sila ng listahan ng mga lugar na maaaring nilang pinuntahan. Samantala, hindi rin nakatambay lamang ang pamilya ng mga nawawalang mag-asawa. Aktibo silang nakilahok sa proseso ng paghahanap,
Pinuntahan ang bawat lugar na madalas dalawin ng mag-asawang Asay. Bukod dito, nag-post sila ng mga anunsyo tungkol sa mga nawawalang tao sa iba't ibang media tulad ng mga pahayagan, telebisyon at internet. Kasama sa mga abiso ang malinaw na mga larawan ng mag-asawa at mga detalyadong personal na impormasyon, umaasang may makakakita sa kanila o makapagbibigay ng mahahalagang lead. Nang pumasok ang mga investigador sa bahay ng mag-asawa, napansin nilang ito ay maayos at malinis. Walang mga mantsa o marka sa mga pader at sahig, at ang mga kasangkapan ay maayos na nakalagay. Gayunpaman sa silid tulugan, ang futon at kumot ay hindi inilagay sa loob ng aparador. Ang isang sulok ng kumot ay nakataas at hindi nakatiklop ng maayos. Batay sa mga pang-araw-araw na gawin ng mag-asawa at iba pang mga pahiwatig, maaring ipagpalagay na umalis ang mag-asawang Asay mula sa bahay bandang 8:30 ng gabi noong December 3, na nakasuot ng kanilang pantulog at walang planong pumunta ng malayo, posibleng papunta lamang sa katabing kumpanya. Ngunit sa masusing inspeksyon, natuklasan ng pulisya ang mga mahalagang detalye. Sa garahe ng pamilya, nawawala ang isang sasakyan na nagkakahalaga ng 1,000,000 yen o humigit kumulang $9,000. Bagamat walang tanda ng nawawalang pera, isang credit card at 2 Rolex watches na may kabuuang halaga na 1.4 milyong yen o mga $12,600 ay nawawala rin. Batay sa mga natuklasan, ang kasong ito ay tila kahawig ng isang pagnanakaw na may kasamang pagdukot para sa ransom. Karaniwan sa mga kasong ganito, ang bahay ng biktima ay tuluyang nanakawan, ngunit sa bahay ng mag-asawang Asay, tanging ang credit card, 2 relo at sasakyan ang nawawala. Ito ay medyo kakaiba dahil maaaring nakidnap ang mag-asawa at maaaring tumawag ang mga kidnapper upang humingi ng ransom. Dahil dito, naglagay ang pulisya ng maraming pulis sa bahay at kumpanya ng mga Asay, may ilan ding nagbantay sa pamilya, naghihintay ng 24/7 upang makita kung makikipag-ugnayan ang mga kidnapper. Ngunit matapos ang ilang oras, walang tumawag sa pamilya. Wala ding gumamit ng nawawalang credit card, kaya't ang posibilidad ng isang kidnapping ay mababa. Isang araw pagkatapos matanggap ang ulat, isang pulis na nagsasagawa ng routine patrol sa timog kanlurang bahagi ng Senan City, Osaka Prefecture, ay nakakita ng isang kahina-hinalang sasakyan na dumadaan sa kalsada. Ang sasakyan ay maaaring ang nawawalang sasakyan mula sa bahay ng Asay. Ang lugar kung saan natuklasan ito ay nasa humigit kumulang 12.4 milya o 20 kilometers mula sa bahay ng mag-asawa. Minadali ng pulis na ito ang pagsunod sa sasakyan sa unahan. Nang makita ng driver ng sasakyan na siya ay tinutugis, pinabilis nito ang takbo upang makaiwas. Sa isang intersection, nakatakas ito mula sa sasakyan ng pulis dahil sa malaking distansya, kaya hindi nakita ng pulis ang mukha ng driver ng malinaw. Pagkatapos ng insidenteng ito, nakatanggap ang pulisya ng mga bagong lead. Maraming tao ang nakakita sa sasakyan malapit sa bahay ng mag-asawang Asay. Batay sa impormasyon mula sa mga saksi, ang sasakyan ay dumaan patimog kanluran sa National Route 26 at pagkatapos ay dumaan papuntang Hanan City sa Osaka Prefecture. Kung hindi ito isang pagnanakaw, maaaring ito ay isang kalaban na naghahangad ng paghihiganti. Kilala ang mag-asawang Asay sa lugar at si Kenji ay chairman ng isang kumpanya na may magandang potensyal. Maaaring ito ay nagdulot ng inggit sa iba, kaya't posibleng kinidnap sila ng isang kalaban para sa paghihiganti. Batay sa hypothesis na ito, nagsagawa ang pulisya ng investigasyon sa halos 100 tao na may kaugnayan sa kumpanya ni Kenji, ngunit wala pa ring nahanap na resulta dahil wala naman silang nararanasang hidwaan mula sa sinuman. 4 na araw pagkatapos mawala ang mag-asawang Asay, nakatanggap ang kanilang pamilya ng isang mensahe mula sa cellphone ni Kenji. Ang mensahe ay nagsabing siya at ang kanyang asawa ay nagpapahinga sa isang hot spring resort kaya't hindi na kailangang magtrabaho. Ipinahayag din ng mensahe na ang dugo sa opisina ng kumpanya ay dulot ng nosebleed ng kanyang asawa.
Bagamat agad tinawagan ng pamilya si Kenji, naka-off na ang kanyang cellphone, pati na ang cellphone ni Kyo. Sa araw na iyon, nagdala ng malaking pagbabago sa investigasyon ang resulta ng forensic. Ang mga sample ng dugo at buhok na nakolekta mula sa opisina ni Kenji sa kumpanya ay napatunayang mula sa mag-asawa. Ang natuklasang ito ay nagpatibay sa pinakamasamang pangamba. Ang mag-asawa ay inatake sa mismong opisina nila. Gayunpaman, kakaibang hindi nawawala ang mga mahahalagang gamit sa kumpanya, kaya't lalong naguluhan ang mga investigador tungkol sa motibo ng insidente. Ilang araw pagkatapos nito, nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari nang makatanggap ang pamilya ng mensahe mula sa cellphone ni Kenji. Nagsabi ang mensahe na siya at ang kanyang asawa ay babalik sa bahay pagkatapos ng konting panahon. Ang mensaheng ito kasama ng impormasyon mula sa pulisya na ang sasakyan ng mag-asawa ay gumagalaw sa Osaka Prefecture, ay pansamantalang nagpakalma sa puso ng pamilya. Nagsimula silang mag-isip na marahil ay nagbakasyon lang ang mag-asawa. Matapos ang mensaheng iyon, wala nang balita mula sa mag-asawa. Naharap din ang investigasyon sa isang dead end. Lumipas ang panahon hanggang November 2009, 5 taon mula nang mawala ang mag-asawang Asai. Nang mga 1:30 ng hapon, habang nagsasagawa ng investigasyon ang pulisya ng Osaka Prefecture para sa ibang kaso, nakakita sila ng isang kahina-hinalang sasakyan at 2 asul na metal drum sa isang rental garage sa Hanan City. Nang buksan nila ang mga drum, natagpuan nila ang 10 piraso ng bloke na binalot sa tela at plastik na mga bag sa ilalim ng isang patong ng buhangin. 4 na araw bago ito, nakatanggap ang rental manager ng kahilingan na magrenta sa garahe upang mag-imbak ng mga gamit. Pumunta siya sa garahe upang pumili ng bakanteng unit at nang gamitin niya ang spare key upang buksan ang roller door ng bakanteng garahe, nagulat siya nang makita niyang may nakaparadang sasakyan sa loob. Naramdaman niyang kakaiba ito dahil malinaw na bakante ang garahe, kaya't bakit may mga gamit doon? Hindi niya maalala kung kanino niya pinarentahan ang garahe. Pagbalik niya sa kumpanya, sinuri ng garage manager ang mga dokumento at natagpuan ang rental contract para sa garahe. Ang huling beses na narentahan ng garahe ay noong December 7, 2004, 5 taon na ang nakakalipas. Noong panahong iyon, isang customer ang pumirma ng isang short-term na kontrata para sa isang buwang renta. Pagkatapos ng expiration ng kontrata, hindi na ibinalik ng customer ang susi ng roller door at hindi na siya matawagan. Naiwan na lang na bakante ang garahe at walang bagong customer na pumunta upang magrenta. Unti-unti, nakalimutan ng manager ito hanggang 5 taon pagkatapos ng maalala niya. Noong panahong iyon, nagbayad lamang ang customer ng renta at deposito para sa isang buwan na nagkakahalaga ng 62,000 yen o mga $560. Nang mag-expire ang kontrata at walang bagong customer na dumaan, iniwan ng manager ang garahe na hindi tiningnan. Hindi niya alam kung ano ang nakaimbak sa loob ng garahe. Nang dumating ang isang customer upang magrenta, binuksan ng manager ang roller door ng garahe at naamoy niya ang isang matinding masangsang na amoy. Napagtanto niyang nagmumula ang amoy mula sa likod ng sasakyan na nakaparada sa loob. Tinakpan niya ang kanyang ilong at dahan-dahang nilapitan ang sasakyan at doon niya natuklasan ang 2 asul na metal drum sa likod ng sasakyan. Agad siyang tumawag sa pulisya. Noong una, hindi binigyan ng malaking pansin ng pulisya ang insidenteng ito at inabot ng 2 araw bago nila ipinadala ang isang tao upang magsagawa ng masusing investigasyon sa lugar. Ngunit ang kanilang natuklasan noong hapon na iyon ay ganap na nagbago ng takbo ng investigasyon. Nang dumating ang mga pulis sa garahe, natuklasan nila ang isang nakakagimbal na tanawin. Sa loob ng 2 metal drum, natagpuan nila ang mga bahagi ng katawan na maingat na binalot sa manipis na plastic na bag, pagkatapos ay mahigpit na binalot ng tape at inilibing sa buhangin. Nagtrabaho ng walang tigil ang mga forensic experts upang pagdugtungin ang mga katawan.
Ipinakita ng mga resulta na ang mga biktima ay isang mag-asawang may edad na. Parehong may tama ang ulo ng mga biktima at partikular na ang babae ay may mga maraming bali sa mga buto. Ngunit dahil sa matinding pagkabulok ng mga katawan, nahirapan ang mga eksperto na matukoy ang eksaktong sanhi ng kanilang pagkamatay. Ang oras ng krimen ay naging malabo at tanging tinatayang ilang buwan o ilang taon na ang nakalipas. Matapos madiskubre ang mga katawan, pinalawak ng mga investigador ang kanilang investigasyon sa mga kalapit na lugar at nagtipon ng impormasyon mula sa komunidad. Ayon sa mga residente, ang lugar ng garahe na inuupahan ay matagal nang pinagmumulan ng masangsang na amoy. Maraming beses na raw nilang inireport ang hindi kaaya-ayang amoy na palaging nagmumula doon. Ipinapaliwanag nito kung bakit ang mga katawan ay maaaring matagal nang naroroon nang hindi natutuklasan. Sinabi rin ng mga residente na hindi gaanong aktibo ang negosyo ng garahe sa lugar at maraming garahe ang nananatiling bakante sa mahabang panahon na naging pabor para sa salarin upang itago ang kanyang krimen. Isang mahalagang turning point sa investigasyon ang nangyari nang suriin ng pulisya ang plaka ng sasakyan na natagpuan sa garahe. Nagulat sila nang matuklasan na ang sasakyan ay pag-aari ng mag-asawang Kenji at Kyo Asai, ang mag-asawang misteryosong nawala ilang taon na ang nakalipas sa Izumi City. Ang natuklasang ito ay nagdugtong ng dalawang tila walang kaugnayang insidente. Ang misteryosong pagkawala at ang nakakatakot na kaso ng pagpatay na ngayon lamang natuklasan. Sa bagong ebidensyang ito, nagkaroon ng basihan ng mga pulis upang isipin na ang dalawang katawan sa mga metal drum ay ang mag-asawang Asai. Ang hypothesis na ito ay hindi lamang nagpapaliwanag ng kanilang biglaang pagkawala, kundi tumutugma rin sa mga naunang lead tungkol sa atake sa kanilang opisina. Ayon sa investigasyon, mula December 4 hanggang December 6, 2004, pagkatapos mawalan ng kontak sa mag-asawang Asai, ang kanilang sasakyan ay namataan mula sa Izumi City papuntang Hanan City sa National Route 26 at pagkatapos ay nagpatuloy sa paggalaw sa iba pang mga lokasyon sa lungsod. Sa pamamagitan ng forensic examination, nakumpirma ang pagkakakilanlan ng dalawang katawan sa garahe at sila nga ay sina Kenji at Kyo Asai. Tinatayang ang oras ng kanilang pagkamatay ay ang araw pagkatapos silang mawala. Bukod pa rito, natagpuan ng mga pulis ang isang kalahating ginamit na sandbag sa sasakyan sa garahe na may buhangin na katulad ng nasa mga metal drum. Ang dalawang metal drum ay walang senyales ng kalawang o pinsala at mukhang bago pa sa labas. Ang nagrenta ng garahe ay si Katsuaki Suzuki, isang 42 years old na construction worker. Ayon sa kanyang amo, si Suzuki ay seryoso sa kanyang trabaho, hindi uma-absent, hindi nagsusugal, may magagandang relasyon sa mga kasamahan, at wala ring alam na may kaaway. Sa pangkalahatan, isang mabuting tao siya. Pinaghihinalaan ng mga pulis na si Suzuki, ang huling taong nagrenta ng garahe, ay may kinalaman sa kasong ito. Nang hapon na iyon, natagpuan siya ng mga pulis at isinagawa ang isang interrogation. Ang resulta ng investigasyon ay nagsiwalat na 5 taon na ang nakaraan. Si Suzuki ay nagtrabaho sa isang kumpanya ng construction sa Sonan City, kung saan ang kumpanya ay naghahanda para magtayo ng bagong bahay para sa mag-asawang Asai. Pagkatapos, ito rin ang namahala sa mga gawain ng interior decoration ng bahay na iyon. Noong December 7, 2004, 4 na araw matapos mawala ang mag-asawang Asai, nirentahan ni Suzuki ang garahe. Pagkatapos nito, tumigil siya sa pakikipag-ugnayan sa manager ng garahe at hindi na ibinalik ang susi ng roller door. Bagamat marami ng mga hinala laban kay Suzuki, nahirapan ang mga pulis ng Osaka Prefecture na makalikom ng sapat na konkretong ebidensya upang kasuhan siya ng pagpatay. Bukod dito, ang statute of limitations para sa kasong pagtatapon ng katawan ay nag-expire na matapos ang 3 taon, kaya't naging mahirap magsampa ng kaso. Dahil sa sitwasyong ito, nagdesisyon ang mga pulis na arestuhin si Suzuki sa kasong pagnanakaw upang siya ay mapigilan at makapagpatuloy sa pagkolekta ng ebidensya laban sa kanya tungkol sa pagpatay sa mag-asawang Asai. Sa panahon ng interrogation, pinilit ni Suzuki
na itanggi ang anumang kinalaman sa pagkamatay ng mag-asawang Asai. Inamin lamang niyang ipinark niya ang sasakyan sa garahe, ngunit iginiit niyang wala siyang kaalaman tungkol sa mga katawan sa mga metal drum. Gayunpaman, kalaunan natagpuan ng mga pulis sa sasakyan ang kontrata sa pagrenta ng garahe na nilagdaan ni Suzuki noong December 7, 2004, isang warranty card ng Rolex watch at ilang mantsa ng dugo sa trunk. Bukod pa rito, nang saliksikin ang kanyang bahay sa Kaizuka City, natagpuan ang susi ng roller door ng garahe na hindi pa ibinabalik sa manager, isang credit card at isang pawn receipt para sa isang Rolex watch na nagkakahalaga ng 500,000 yen, mga $4,500. Kapansin-pansin, ang serial number ng Rolex na nakarehistro sa warranty card at pawn receipt ay eksaktong tumugma sa serial number ng dalawang nawawalang relo mula sa bahay ng mag-asawang Asai. Nakumpirma rin na ang credit card ay pag-aari ng mag-asawang Asai. Matapos mangyari ang insidente, hindi na ito ginamit. Ang mga pulis ng Osaka Prefecture ay naniniwala na ang mga mantsa ng dugo sa trunk ng sasakyan ay nagmula sa mag-asawang Asai. Ayon sa mga ebidensya, isang araw matapos mawala ang mag-asawa noong December 4, 2004, ang dalawang relo nila ay isinangla. Ang mga misteryosong mensahe mula sa telepono ni Kenji ay pinaghihinalaang isinend ni Suzuki upang linlangin ang investigasyon at magmukhang buhay pa ang mag-asawa. Ang mga mantsa ng dugo sa opisina ng mag-asawa na unang itinuring na nosebleed ay muling tinukoy bilang tanda ng isang marahas na pag-atake. Pinaniniwalaan ng mga pulis na pagkatapos ng pag-atake, dinala ang mag-asawa at itinago ang kanilang mga pagkamatay sa pamamagitan ng pagpapadala ng peking mensahe gamit ang kanilang telepono upang linlangin ang pamilya at mga awtoridad. Pinaniniwalaan ng mga pulis na pumasok si Suzuki sa opisina ng mag-asawang Asai na may layuning magnakaw. Habang nangyayari ito, narinig ng mag-asawang Asai na nakatira sa bahay sa tabi ang ingay. Habang nakasuot ng nightwear, lumabas ang mag-asawa sa kwarto upang tingnan ang katabing kumpanya. Bilang resulta, nakita nila si Suzuki na naghahalughog sa kanilang mga gamit sa opisina. Nang makita ni Suzuki na siya ay nahuli, galit niyang hinugot ang isang armas na dala niya at inatake ang mag-asawa. Dahil sa kanilang edad, hindi nakaiwas si Kyo at tinamaan siya sa ulo, bumagsak at nawalan ng malay na nag-iwan ng mantsa ng dugo sa sahig. Inatake din si Kenji. Pagkatapos, hinila ni Suzuki ang mag-asawa papunta sa trunk ng kanilang sasakyan at pumasok siya sa bahay upang maghanap ng mga mahalagang bagay. Dahil sa takot na makita ng iba, nagmadali siyang kumuha ng mga relo at credit card mula sa bahay at mabilis na tumakas. Sa mga tanong ng pulis, itinanggi ni Suzuki ang pagnanakaw at pagpatay. Sinabi niya na isinanla niya lang ang mga relo sa utos ng isang kaibigan. At pagkatapos ay nagrenta siya ng garahe at ipinasok ang sasakyan doon sa utos din ng kaibigan. Nang tanungin tungkol sa pagkakakilanlan ng kaibigang iyon, malabo ang sagot ni Suzuki. Sinabing hindi niya alam ang contact information ng taong iyon. Isang buwan at kalahati pagkatapos ng pagkakaaresto ni Suzuki, nakumpirma ng forensic lab na ang mga sapatos sa trunk ng sasakyan ay pag-aari ng mag-asawang Asai. Bukod pa dito, natagpuan ang mga fingerprints at DNA ni Suzuki sa dalawang metal drum. Nang harapin ng mga pulis si Suzuki gamit ang mga bagong ebidensya, hindi na niya magawang itanggi at inamin niyang itinago niya ang mga katawan ng mag-asawa. Sinabing sinunod niya ang utos ng kanyang kaibigan na dalhin ang sasakyan na may mga katawan ng mag-asawang Asai sa garahe at ilagay ang dalawang tao sa dalawang metal drum na binili niya. Ngunit nanatili pa rin siyang itinatanggi na hindi niya pinatay ang mag-asawa at hindi niya alam kung paano sila napatay. Pagkalipas ng 6 na taon mula sa insidente, kahit na hindi pa natagpuan ng mga pulis ng Osaka Prefecture ang sandatang ginamit sa pagpatay at iba pang direktang ebidensya, nakalikom sila ng maraming ebidensya sa mahigit 1 taon ng investigasyon. Inaresto si Suzuki sa kasong pagpatay at pagnanakaw. Bukod pa rito, ang 500,000 yen na nakuha ni Suzuki mula sa pagsasangla ng 2 Rolex na relo ay halos nagastos na niya at wala ng ebidensya na ito ay ipinamahagi niya sa ibang tao.
Ang kaibigan na binanggit ni Suzuki ay pinaniniwala ang isang imbento lamang. Kalaunan, inamin ni Suzuki ang ilang bahagi ng kanyang mga aksyon. Inamin niyang ginamit niya ang telepono ni Kenji upang magpadala ng mga mensahe sa pamilya ng biktima. Ngunit patuloy pa rin niyang tinanggi ang pagkakasala. Sinasabing, ang aksyon na ito ay ayon sa utos ng ibang tao na hindi niya ipinahayag ang pagkakakilanlan. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Suzuki na itanggi ang pagkakasala, noong December 24, 2010, formal siyang sinampahan ng kaso ng Osaka District Public Prosecutor's Office ng dalawang mabigat na krimen, premeditated murder at robbery. Nanatili si Suzuki na tahimik at tumangging umamin. Bagamat hindi gaanong malakas ang ebidensyang direktang magpapakita ng pagkakasala, nakalikom ang mga prosecutor ng isang matibay na rason ng mga circumstantial evidence upang patunayan ang pagkakasala ni Suzuki. Si Suzuki ay ipinanganak noong Mayo 1967 sa Osaka Prefecture. Sa panahong ng krimen, nagtatrabaho siya para sa isang construction company sa Kaizuka City, Osaka Prefecture, at nakatira sa isang apartment na provided ng kumpanya. Sa edad na 17, nagdesisyon siyang huminto sa pag-aaral at pagkatapos ay iniwan ang bahay ng kanyang mga magulang upang mamuhay ng mag-isa at magtrabaho ng part-time. Sa mga sumunod na taon, dumaan si Suzuki sa iba't ibang trabaho mula sa pagiging electrician hanggang construction worker sa Osaka Prefecture. Noong Setyembre 2003, sa edad na 36, kinuha si Suzuki ng isang construction company sa Senan City, Osaka Prefecture upang magtrabaho bilang manual laborer. Ang kumpanya ay nagtatayo ng isang bagong bahay para sa isang kliyente sa Izumi City na si Kenji Asai, ang presidente ng isang textile company. Kalaunan, nagsimulang magtrabaho si Suzuki sa bakuran ng pamilya Asai. Bagaman nakilala ni Suzuki ang mag-asawang Asai, bihira lamang silang magkumustahan at hindi sila madalas mag-usap. Gayunpaman, mula nang magsimula si Suzuki sa trabaho, nawala ang isang Rolex watch na nagkakahalaga ng 400,000 yen na naiwan sa sasakyan ni Kenji. Pagkatapos, nawala rin ang isa pang Rolex watch na nagkakahalaga ng 300,000 yen mula sa bakuran. Pagkatapos nito, isang malaking halaga ng pera mula sa bahay ng mag-asawang Asai ang nawala ng ilang beses. Dahil ang bahay ay nasa ilalim ng construction, maraming tao ang pumapasok at lumalabas araw-araw, kaya hindi alam ng mag-asawang Asai kung sino ang kumuha ng mga gamit. Nagalit sila at paulit-ulit na tumawag upang magreklamo sa may-ari ng kumpanya ng construction. Noong mga panahong iyon, pinaghinalaan ng may-ari ng kumpanya si Suzuki at tinanong siya, ngunit mariin niyang itinanggi na may alam siya. Dahil sa kakulangan ng ebidensya, hindi na nila ito pinansin at iniwan na lamang ang usapin na walang resolusyon. Ayon sa investigasyon, gumastos si Suzuki ng maluhong pamumuhay ng walang plano. Kapag naubos ang kanyang pera, hindi siya nag-atubiling mangutang upang mapanatili ang kanyang marangyang pamumuhay. Dahil dito, noong katapusan ng 2004, sa edad na 37, siya ay lubog sa utang na milyong yen, nadulot ng kanyang sobrang paggastos at mga pautang. Ang patuloy na pressure ng utang ay nagdala kay Suzuki sa bingit ng kawalan. Sa desperasyon, tinarget niya ang kumpanya ng mag-asawang Asai bilang solusyon sa kanyang mga problemang financial. Noong gabing iyon, ipinagpalagay na nagnakaw si Suzuki sa kanilang kumpanya, ngunit hindi naging ayon sa plano niya ang lahat. Nahuli siya ng mag-asawang Asai, marahil nang narinig nila ang mga hindi pangkaraniwang ingay mula sa katabing opisina. Sa harap ng banta ng pagkakahuli at ang mga posibleng parusa ng kanyang krimen, gumawa si Suzuki ng isang malupit at hindi maipaliwanag na desisyon upang patayin ang mag-asawang Asai. Nang sumapit ang 9 na taon mula nang mangyari ang insidente, nagsimula ang paglilitis kay Katsuaki Suzuki sa Osaka District Court. Siya ay kinasuhan ng premeditated murder at pagnanakaw. Sa korte,
Inamin ni Suzuki ang kanyang mga pagkakasala, ngunit tinanggihan ang ilang detalye. Sinasabing siya ay nakialam lamang sa pagnanakaw, pagsira ng mga gamit, at pagtatago ng mga katawan. Tungkol sa pagkamatay ng mag-asawang Asay, patuloy pa rin niyang sinasabi na hindi siya ang may kagagawan ng krimen at may ibang tao raw na siyang may gawa ng pagpatay. Naniniwala ang mga pulis na ang motibo ni Suzuki sa krimen ay dahil sa utang na milyong yen, kaya't pinasok niya ang kumpanya ng mag-asawang Asay upang magnakaw. Matapos ang isang buwang paglilitis, ibinasura ng korte ang depensa ni Suzuki at pinatawan siya ng hatol na guilty sa kasong premeditated murder at iba pang mga paratang. Siya ay hinatulan ng kamatayan, ngunit hindi ito tinanggap at nag-appeal ng maraming beses sa mas mataas na korte na umaasa na mapagaan ang parusa. Dumaan ang appeal sa Osaka High Court at sa huli ay sa Supreme Court ng Japan. Sa mga taon ng paglilitis, patuloy na naging tampok sa publiko ang kasong ito at marami ang sumusubaybay sa mga kaganapan ng appeal. Noong 2017, nagdesisyon ang Supreme Court na panatilihin ang hatol na kamatayan kay Katsuaki Suzuki. Hanggang ngayon, siya ay nakakulong pa rin sa Osaka Prison.